What's up mga kabayan? So siyempre, pangipangita na naman tayo dito sa ating channel mga kabayan, ano? At meron na naman tayong hihimay-himayin dito mga kabayan na video, no? Patungkol dito sa mga sinasabi daw na pinagtawanan si Luistro mga kabayan. So hindi na natin na alam, no? Kaya ihimayin natin kung totoong pinagtawanan mga kabayan si Luistro dito sa Congress mga kabayan. So anyway, kung bago ka pa lang dito sa aking channel mga kabayan, iniimbitahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ganun mga kabayan. Mas marami pa yung makapanood ng ating mga video nilalabas dito sa ating channel patungkol dito sa mga nangyayari sa gobyerno at syempre lalo na sa ating sinusuportahan mga kabayan. So simulan natin mga kabayan ang video na kung saan daw pinagtawanan tong si Luistro, no? Pakinggan natin. Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom, no. Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Mr. Chair? Successful, ma'am. So how do you measure po yung success nung war on drugs? But because there is minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na-eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot eradicate no country in this planet. Wait lang mga kabayan, ano ba to si Luistro, no? Ay kabungoy, ano? Katanda na yung bingi pa. O talaga, kabingi mga kabayan, sinabi na hindi nga na-eradicate lahat. Kakumit din ang matanda na rin, ano mga kabayan? Pambira. Even in the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga. Oh, siyempre, sila lang mga kabayan na gustong makabiktima, no? Recruit ng mga kabataan. Yun yung totoo, mga kabayan. Dapat nakukulangan po si ano bang pangalan yan? Si Luistro, no? Na napatay sa mga napatay. Dapat mga kabayan nadamay din to, no? Hindi, joke lang mga kabayan. Joke lang ha. Hindi yan joke lang mga kabayan. Baka tayo ay madali nito ni Luistro. Tuloy. Kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo mamimeasure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero
hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? Success in the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot... Minimize, basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Tutuusin lang mga kabayan, kung si Donald Trump ay na-re-elect, no? Ito si Pangulong Duterte, pwede pa siya mga kabayan, kahit sa edad niyang yan mga kabayan no? Pwede pa siya kasi ang talas pa mga kabayan ng utak. Utak naman kailangan talaga dyan mga kabayan Kita nyo, napakatalas pa rin ng pag-iisip ng ating dating Pangulo. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Teka muna. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal? Pinagtatawanan mga kabayan si Luis Troy. Nakita ninyo yung narinig nyo ba yung reaksyon ng mga nandyan sa Congress? Di ba pinagtatawanan to si Luis Troy, pati nga siya natawa din. Luis Troy. Mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po. Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over. Lagay ko sa bangka. Pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay
whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever. Kung nahuli, Wait lang nga mga kabayan, singitan natin to si Luis Tro. Kasi ang inaano niya dapat pahalagahan yung buhay mga kabayan. Bakit yung mga kasamahan niya mga kabayan, pagka pinapatay yung ating mga kasundaluhan, pinahahalagahan ba nun mga kabayan yung buhay? Yung nire-recruit mga kabayan, yung mga inosenteng bata, pinapahalagahan ba nun mga kabayan yung buhay? Di ba hindi naman mga kabayan? Tapos itong matandang convicted na to mga kabayan, nakakarumi, no? Nakakarumi itong mukha na to. Bakit kanina nandyan pa, di ba? Convicted na, may verdict na ang korte, dapat ito yung nakukulong na mga kabayan. Nandiyan pa rin, nagtatatalak pa rin dito mga kabayan sa Congress. Anong klaseng proseso ng batas to mga kabayan, di ba? Dapat inuhuli na itong matanda na to at na hindi na to pagulo dito. dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawan ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan ang hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Diba? Kita mo yung mga tanungan nito ni Luis Tro, mga kabayan. Not resourceful mga kabayan. Kaya pinagtatawanan dito mga kabayan sa Congress no? Nagmukha siya ditong katawa-tawa sa mga tinatanong niya. Hindi man lang siya nag-write ng itatanong niya na kumbaga yung may talagang resourceful mga kabayan. Walang ka-sense yung mga tanong niya. Tatanungin niya mga kabayan kung bakit naging congested. Sa Pangulo mo itatanong, bakit di mo itanong sa mga pulis? Mga pulis yung nanguhuli, Luis Tro. At saka pambihira itong mga kabayan, nangangati ang talukap ng mata ko dito sa matanda na ano. Nangangati yung talukap ng mata ko sa matandang ito, putra guys. Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon? Isa pa yan mga kabayan, yung hanap buhay na yun ng droga mga kabayan. Di ba sinabi na rin ni Abante mga kabayan na hanap buhay lang ng mga maliliit na Pilipino na nasa laylayan ng lipunan mga kabayan para mabuhay. Tapos ito si Luis Tro mga kabayan, itatanong niya kay Pangulong Duterte. Naku Luis Tro, nasan ba yung baston? At mga baston ka na palabas. Ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Ito katulad nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So ganun na po ba? Ka-cheap or wala kayong mapapala dito mga kabayan kay Luis Tro ng mga tanong? Wala tayong mapapala dito mga kabayan? Walain mo yan. Parehas na pa sila mga kabayan ni pangalan nito ni Untibayros mga kabayan. Parehas na sila palibasa mga kabayan, magkakagrupo sila. Yung thinking ng utak nila parehas din. Kita mo, hindi pa niya nahahalata na yung mga sagot ni Pangulong Duterte parang niloloko na lahat ng mga kabayan. Niloloko naman siya sa mga sagot ni Pangulong Duterte pero siya ay kumbaga ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin mga kabayan. Wala tayong mapupulot na matinong tanong dito. Pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder
30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Nako, Luistro, ang galing mong magsalita, anak ka ng nanay mo talaga. Pambihira mga kabayan, tumanda ito ng ganito mag-isip. Naging congressman pa na convicted mga kabayan. Nakalain mo yon yung mga tanong niyan na ganyan. Ibibigyan mo ng trabaho yung addict, paano mo makakapagtrabaho ng matino yun? Loko-loko ka ba? Rehabilitation, di ba may mga na-rehab naman mga kabayan? May napapunta rin sa rehabilitation. Ito si Luistro mga kabayan, palibasa yung alam lang nito yung mag-recruit ng mga kabataan. Hindi niya alam ang nangyayari sa bansa. Tama po ba yun? Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung droga. Hindi yun matatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi dapat, ma'am. Pero kung talagang Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. Tama. And I don't believe in you, If Mr. you do not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin. Mga kabayan. So dito na natin mga kabayan tatapusin itong tanong na to ni Luistro. Ang nakakano lang dito mga kabayan, pinagtatawanan siya sa Congress. Yun ang totoo mga kabayan. Sa mga tanungan na yan, yun pala yung sinasabi sa mga kabayan na kasama ng kaibigan ko na yan yung panoorin ko, pinagtatawanan si Luistro. Yan pala yun. So talaga pagtatawanan mga kabayan sa Congress to, si Luistro. Kasi ang mga padali niyang tanong, tanong na hindi resourceful, hindi kumbaga hindi alam mo yung mga tanungan ng mga yung tipong nag-usap kayo sa kalye mga kabayan. Oy pre, ano ba nangyari doon? Anong nangyari sa patayan? Mga ganun lang. Wala tayong napulot na kumbaga meron tayong makukuha na konting idea na pwedeng kumbaga yung mga congressman diyan makukuha sila para maisa batas. Wala mga kabayan sa mga tanungan nito ni Luistro. So anyway mga kabayan, di hanggang dito lang ulit yung ating video. See you sa mga susunod na video mga kabayan. Adios sa inyo lahat at keep safe, keep supporting our former president at ang ating vice president mga kabayan.